Hello, hello, hello. Kumusta? Mga adlaw kanong tanan, makiso na makasampyak. So here we go again. Boy America Duterte loyalist pagaingon nga. Kung adunay naidog mo tungod sa tumang kakapoy kaluya, ang imong mga pulong may magadasig kanya sa pagtindog. So makasampyak, ano ba pwede nating pag-uusapan ngayon? So alam naman natin na yung kaganapan dyan sa Pilipinas ay orchestrated para pabagsakin ang mga Duterte, di ba? So time check, it's now 8:30 in the morning. Ano na po? 12 of July 2025 dito sa Brooklyn, New York. Sabado na po. Kami nagja-jogging sa galing po tayong laro ng basketball. Galing sa trabaho, after work, muna, laro ng basketball bago uuwi. Minsan din jogging, workout dito. So anyway, ano ba pag-uusapan natin? Unahin natin si Riza kasi si Riza si Virus kawawa, di ba? Alam naman natin si Virus Riza na gusto mag-iimbestiga diyan sa PhilHealth na may anomalya din sa PhilHealth, si PhilHealth Queen. So ngayon di ba inano siya sa minority na gustong isali sila pero ayaw niya, gustong magsarili talaga, mahilig talaga magsarili ito si Riza. So anyway, kawawa siya kung bakit, dahil sa di ba yung may witness na inakusahan siya na lumabas ngayon na binayaran daw ni Riza ng 1 milyon yata, 500,000 na mag-witness siya at 500,000 pag isasali niya si Tatay Digong, yun ganun. At kung pwede pa isasali si Bato de la Rosa at si Bongo, may pa. So ayaw naman ni Rene, yung si Karine o sino nga pangalan yun, ayaw niya ni isali si Bato at saka si Bongo, baka atin daw, di ba? Pero anyway, ito pag-uusapan natin na bumaliktad itong binayaran o mano. So yan ang problema ngayon. So sabi nga bakit ba kawawa si Riza? Sino ba talaga ang tumitira kay Riza? Hindi naman natin sasabihin na kasi yung sabi ni Riza o ang mga tumitira sa kanya sila mga mga kibuloy, ganun sila. Walang power ang mga Duterte, sila kibuloy, wala talagang power. Hindi siya nananalo at ngayon ibang administrasyon ngayon at ngayon nakakulong pa rin hanggang ngayon si Kibuloy, di ba? So yung kung napanood nyo yung usapan nila ni Joey, nila ni Banatbay, ni Sas Rugando Sasot, mas malaki yung paniwala ko na mas malapit sa katotohanan yung sinabi ni Sas Sasot na Rugando Sasot na nandoon na sa Amerika si si Rene. Kasi 'di ba lahat ng mga binayaran ng gobyerno, 'di ba? Katulad kay Garma, nandoon na sa Amerika, 'di ba? So parang kasama na sa package 'yun. So naniniwala ako talaga na malaki yung posibilidad na si Rene nandito sa US yan. So bakit kawawa si Riza? Kasi wala nang kahit minority, gusto niya magsarili. Lahat kung baga ngayon kasi gusto siyang tatakbo ng presidente. So ayaw din yan itambi na ikaw tatakbo ka ng presidente, ako magpresidente ako. So ngayon malaki yung tsansa na wag na lang natin sabihin mayroong gumalaw dyan na para babaliktad si Rene at ipin down si Riza. So alam na natin kasi yan yung galawan ng gobyerno ngayon So sa tingin ko malapit yan kay Riza, malapit yan yung may alam sa mga ginagawa nila. Yan yung talaga. Na-distract ako sa magandang nagja-jogging sa likod. So sa tingin ko yung talaga yan, tumuklaw, yun talaga yung mga kaanib talaga nila yan. Alam na natin kung sino sila, di ba? So kasi gustong tatakbo ni Riza ayaw naman ng isa dyan kasi gusto niya ipa-impeach si Inday Sara dahil siya yung gusto magpresidente, di ba? Alam naman natin kung sino yan. Tapos dito tayo sa US tariffs, puro tayo love America. Wala naman problema yan kasi gusto natin. Kaya nga ako nandito na po sa Amerika din Pero ang problema dito, lahat ng mga kalaban ng ng mga Duterte ngayon, puro sila pro China kayo, pro China. So gusto nila mag pro US. Pero ngayon tingnan niyo yung Amerika. Meron tayong kasi maliit na bansa lang tayo, inano lang tayo. Mga little brown brother tayo ng Amerika, ganun ni Uncle Sam. So minamaliit talaga tayo. So tingnan niyo may 20% tariff. Pero at least man lang sa ibang mga bansa mas malaki yung tariff, di ba? Pero
ang nakakaproblema diyan kasi yung Amerika, 'di ba, yung interest nila kasi may IDCA sila, 'di ba? Libre sila lahat. Walang hindi sila nagbabayad. Meron silang IDCA, yung IDCA site sa atin sa Pilipinas. Nagtatayo sila ng mga mga missiles or whatsoever na tinatayo nila diyan para sa pansarili nilang interest. Yan yung totoo diyan. Yung ibig sabihin ng IDCA, yung meaning niyan, Enhanced Defense Cooperation Agreement. So yun yung bilateral agreement or bilateral ties ng Pilipinas at sa bansang Amerika. Pero yung interest talaga, yung Amerika, yung may interest dyan, dahil sa katulad ng mga proxy war na ginagawa nila, di ba? Ganun. Tapos ngayon, sa China, kung gigirahin tayo ng China, magkagira ang US at China, uunahin yung yung may mga IDCA sites dyan kasi dyan yung naka-implanted yung mga weapons nila, di ba? So, puro tayo anti-China, kayo na anti-China. So, tingnan nyo yung si Uncle Sam natin. Kung tinuturing ba talaga tayo na kasangga ba talaga nila? Binigyan tayo ng tariff. Siguro din, narinig siguro ni Uncle Donald na ikaw Marcos, BBM, puro ka pangako ng 20 pesos na bigas. Ito, 20% tariff yung sa'yo So anyway, dito tayo sa kasi balikan natin si Riza. Kawawa talaga si Riza virus, di ba? Kasi ngayon parang tinitiran na siya. Kung baga yung tumitiran niya nasa paligid lang niya. Itong taong ito yung may-ari ng pundo. Kung si Fernando po, sinabi ni Fernando po, akin yung tondo. Itong taong ito, sinabi naman niya, akin yung pundo. Sa'yo yung tondo, akin ang pundo. Alam na natin yan. Alam na ninyo kung sino yung nagmamayari ng pundo, di ba? Ng Kaban ng Bayan. So ngayon, dito din tayo sa kay Amy Marcos. Si Amy Marcos, manggang-mangga. Klarong-klaro. Kaya nga hindi dapat yan iboto. Nagpapabudol na naman kayo ulit. Di ba? Tingnan nyo ngayon, si Attorney Kaufman, yung abogado ni Tatay Digong sa Defense Council niya. Hinahanap na ngayon yung committee report dyan sa website sa Senate. Kung dyan para magagamit dyan sa sa kaso ni Tatay Digong na mali talaga itong ICC, itong Pilipinas na pinadala si Tatay Digong at yung ICC walang jurisdiction. Pero itong ICC din, kahit walang jurisdiction, pira-pira lang naman yan sa totoo lang. Kahit yung mga defense council or yung mga kahit sila ni Inday Sara sila, hindi nila sasabihin yan na against sa ICC. Pero sa puso't isipan nila at sa bansang Pilipinas, sa mga bansang Pilipino, alam natin na pira-pira lang yung ICC. Kaya hindi talaga nila isusuko yan si Tatay Digong kasi malaking alas nila yan Kasi pag walang ganyan, walang kasuhan, wala silang parang investment din nila si Tatay Digong kasi wala din pira na nakaano pa sila ngayon, naka-freeze pa yung account nila nga dahil sa sanction ng Amerika. Wala, pira-pira lang. Ang totoo lang talaga, ang tao puro pira lang yan. Itong bansa, wala, itong tao pira, puro lang talaga yan pira. Panginoon yung pira. So ngayon si Amy Marcos na manggagamit, sabi nga ni Attorney Panilo, si Amy Marcos ngayon, si Mangga, walang imik. Wala nang imik, di ba? Noong panahon ng 12 hours yata more or less si Tatay Digong doon sa Villamor Airbase, hindi man lang nagpapakita. Wala man lang Amy Marcos na doon paramdam talaga. So nung nung kahit nung na ng mga tao, nagmalaki na yung chaos, walang Amy Marcos. Pero noong bumagsak na yung administrasyong Marcos, yung 12-0 nila, doon sa tingin ni Amy Marcos na palubog na yung bangka at dapat tatalon na siya, wala. Tumalon na siya, doon na siya pahiring-hiring, kakasuhan yung dala. Kung makapakitang tao lang yun, pero hindi niya itutuloy yan. Ngayon, tingnan nyo ngayon, wala nang imik. Kaya sabi ni Sal Panilo, mangga talaga. Wala talaga, rotten mingo talaga to si yung mga Marcos is manggagamit talaga. Sabi nga ni Singson si Marcos kung tatakbo ng pagka-presidente sa 2028 si Inday Sara, susuportahan niya.
Yung mga Marcoses wala kasi nakakalimot na eh. Nagkaka-amnesia si Marcos. Ganyan yung mga Marcoses. Yung may ano niya, tinanong siya yung sa hat niya, yung ano niya, sombrero. Kasi dapat yung bagong Pilipinas siguro yung ano sa nagtatanong, yung ibig sabihin, yun yung dapat niyang i-ano. O sabi niya ito na lang na ano, sombrero kasi ano eh para hindi makakalimot. So anyway, ang ano lang natin, malaking pasasalamat natin. Ito si ano Alan Peter Cayetano, kahit wala siyang imik no mga previous ano ng mga awayan, ano lang siya. Pero at least man ngayon, he stand up na ano, he stood up na ano, nag ano si talaga. Kasi sabi ni Bato, nagano sila ng mga resolution diyan para maano si Tatay Digong. So ngayon, nag-file ng ano, resolution si ano, ng Senate resolution si Attorney Alan Peter Cayetano. Alam naman natin partner talaga yan, malapit kay Tatay Digong sa mga Duterte. Para daw ano, at least man lang i-house arrest si Tatay Digong sa embassy ng ano, Pilipinas diyan sa Netherlands kasi may embahada tayo diyan. At least man lang kasi pag ano talaga na yung gusto natin or padala sa ang bansa si Tatay Digong or whatsoever or sa bansang Pilipinas, ganun, parang mahirap yan papakawalan ng ICC kahit walang jurisdiction. Kasi ano din yan, iba yung batas ng ICC, batas nila butas, yan yung totoo dyan eh. So at least man lang, kasi matanda na si Tatay Digong, kawawa, lagi tayong umiiyak nung ano siya pinadala sa dahig, umiyak tayo sa kalagayan niya. Ngayon lalo na butot balat na lang ngayon, nakakaiyak talaga kasi kung sino pa yung tao na nagmamalasakit para sa bansa, binigay ang lahat, inuna pa tayong ano, sambayan ng Pilipino kaysa pamilya niya. Tapos ngayon yung ganti natin. So masakit talaga yung isipin, 'di ba? Tapos dito naman tayo sa COA. Ito namang COA. So Inday Sara nakakuha ng 3 consecutive years from 2022 down to 23 up to 2023 at saka 2024. Siya yung nakakuha ng ano, yung sabi ng COA, yung tinatawag na unmodified opinion. So yung ano, hindi naman siya ano talaga na ano talaga, ano lang, opinion lang talaga, yung mga palang credit na binibigay na grade na binibigay talaga yan ng mga taga-COA. Kumbaga hindi official talaga, pero yan ay ano, malaki talaga yung ibig sabihin, malaki yung kredibilidad niya no, na ano talaga yung pag-audit kay Inday Sara, yung kumbaga transparent yung mga binigay nila na resibo na ganun. So wala, mahina na yung kaso sa impeachment niya. Kung kaya ito mismo si ano, sino ba to? Si Chua, sabi niya, ba't hindi daw sinabi ni Inday Sara nung una nung nasa ano daw, nasa ano niya, Tricom, Quadcom or whatsoever yung grupo nila, ba't hindi sinabi? Nung nag-oath-taking na si Inday Sara, hindi nyo tinanong. Saka hindi naman kayo taga-COA, isa lang talaga yung may ano diyan na ano, nag-fishing expedition lang kasi yung ginagawa nyo dyan eh. Yung totoo talang taga-audit, itong taga-COA, hindi naman kayo taga-COA. Katulad na lang ng mga kaso-kaso ngayon eh, ipa-NBI nyo kasi gusto kayo mag-fishing ano dyan, sa mga kasuhan, sa mga vloggers, whatsoever. Gusto nyo kukunin yung ebidensya doon sa mga resource person na kakasuhan nyo rin. Hindi ganyan yan. Doon sa husgado talaga, doon sa ano talaga, local court. Tapos ngayon, ito din si anti-clear talaga si Castro. Kasi wala talagang hulog to, wala sa hulog. So anti-clear talaga. Sabi niya na hindi ibig sabihin na nakuha ni Inday Sara yung 3 consecutive na ano, audit report na yung modified opinion. Hindi ibig sabihin na walang katiwalian daw. So ayon sa tagapag-fake news ng Palasyo, si anti-clear. So ibig mo bang sabihin anti-clear na ano talaga yun, nakurakot talaga yung ano, ikaw na magkuha. So wala talaga, kung kaya't wala sa hulog talaga to, kung kaya't iwan ko ba itong mga itinatalaga sa administrasyon ngayon, puro bangag eh. So anyway mga kasampiang, hanggang dito lang muna tayo. Lagi tayong magmamasid at lagi tayong magpapasalamat at mag-i-pray lang natin si Tatay Digong at yung sambayan ng Pilipino na may pag-asa pa tayong ano, angat. Itong mga ano lang to, mga trials lang ito, mga truding hills, kumbaga mga crossroads sa buhay natin, lalong-lalo na si Tatay Digong. So at saka pamilya niya. So anyway, maraming salamat po. Happy weekend.
God bless at lahat.